1 hour ago, na-scam ako ng 20,000 pesos. At ito yung kwento. Nag-research at naghanap kasi ako online ng magandang camera. Para pag open mics, para pag shows, maganda na yung footage. Mapopost ko sa social media. Para bumili kayo ng ticket sa mga shows. So yung Sony EV-Z10, yun daw ang maganda for beginners na maganda yung camera quality. Nakita ko sa Facebook Marketplace, ang presyo niya 36,000, 39, 33,000. May nakita ko isa 20,000. Location, Quezon City. So minessage ko. Kasama po lahat ng nasa picture. Babayaran ko yan, bibiling ko na 20,000. Hindi na ako nag-negotiate kasi mura na, di ba? Kung kakukunin ng scammer mura, unbelievable deal. Naisip ko, posible ba yun? Ako kasi, nagbebenta rin ako ng mga gitara ko na binili ko ng 22,000, bebenta ko ng 16. Dati bumili ako ng relos na 2,000 pesos, binenta ko ng 20 pesos. Alam mo yun, may mga ganong katok din na nagbebenta pag rush. So inisip ko, posible. Na ang magaling sa scammer na to, siya pa yung suspicious. Di ba? Uno reverse card Sabi niya, video call tayo sir. Sabi ko, hindi ako pinagkakatiwalaan So nag-video call siya, pinakita niya yung, legit naman yung camera. Siguro nag-invest sila doon bilang scammer sa camera na yun. So pinakita niya, gumagana lahat. Ito po, halos di ko nagawa. Tapos sabi ko, saan ba tayo pwede magkita? Yung safe, yung Starbucks na late open or something. Diba? Sabi niya, may newborn baby po kasi ako, hindi ako makaalis. So sabi ko, sige. Sabi niya, grab or lala move na lang. Ito pa, sabi niya during video call, hindi siya nagpakita ng muka. So may mga warning sign Una, ayaw magpakita ng muka sa video call. Number 2, yung Facebook profile niya. Kasi sabi niya mag-chat kami private. Nakabaw lang na ganun na may sombrero tapos may kotse sa likod. Pero may 3,000 friends. So talagang plinano nila. Tapos yung other items niya, may DJI camera. Marami siyang items for sale. Tapos sinabi niya, taga saan ka ba sir? So sinabi ko, for example, sabihin natin Quezon City. Tapos sabi niya, ay malayo ako sir sa Laguna. So yun yung number 2, nakasulat Quezon City pero sinabi niya Laguna. Pero inisip ko, may nakikita naman ako mga real estate na nakasulat for sale in Pasig. Pag clinic mo, Bulacan, baka mistake lang. So ayun na yung nangyari. Sinabi niya, kinuha niya uli yung tiwala ko. Sabi niya, sir, ang sabihin ko sa iyo dapat sedan. Para kasi pag motor baka pag interesan nila, baka kunin. So para sa safety lang sir. Kinukuha talaga yung trust mo Pag sususpektyahan niya, tapos kukunin yung trust mo. So sabi ko, sige. Sabi niya, ako na magbabayad ng So, clinic ko paid by sender siya. Tapos ang assurance ko na legit, sabi niya, bago mo bayaran yung 10K na kalahati, mag-video call muna tayo na nandun yung driver. So nakita ko sa tracking na dumating yung legit yung binuk ko. Walang paraan na siya mamili ng driver. Random yun, di ba? Pag binuk. Okay. So I think legit. Ito yung part na hindi ko pa nagigets masyado So dumating, nakita mo sa map, nandun Tapos, nag-video call na. Andito, sir, naka-uniform. Again, hindi pinakita yung mukha ng driver. Warning sign, hindi niya pinakita yung mukha niya. Pinakita niya lang yung camera. Tapos, kukunin niya yung tiwala mo. Kuya, alagaan mo tong camera kasi hindi rin mura Oo, sir, dadaling ko na yan. Papasok ko na sa kotse ko. So, ikaw witness, sir. Testigo na nagbayad na siya ng kalahati. Oo, so parang paano yung tiwala mo sa kanya na, oh wow, yung well-being ko, inaasikaso niya kasi talagang alaga niya yung camera na gusto kong bilhin Tapos yung driver, okay din. Hindi ko alam kung driver ba yun. Tapos mamaya-maya, nasend ko na yung pera. Ayaw na mag-video call. Tumawag. Sir, ano bang, again, ibang number yung tumawag. Nung chinek ko afterwards, ibang number ng driver yung tumatawag sa akin. Driver daw siya. So, iba rin yung cellphone na ginamit. Pero at that time, hindi ko na naisip yun. So parang, sir, nag-aaway sila ng asawa niya kasi baon daw pala siya sa sugal.
So parang okay, kaya pala mura. 'Di ba? Parang step by step na nila yung magaling sila writer eh. Step by step nila, okay, kaya pala mura kasi sugarol to. So hindi to scammer, sugarol. Yung sa utak ko. Sir, inaaway ako ng asawa niya. Tapos ang narinig ko agad, bayad na. O bago yun. Sorry, one take lang to eh. After ko bayaran, sabi nila, wag mo nang baba yung phone, babayaran ko na yung 10K. So habang nag-video call with the driver at yung sinasabi na alagaan mo yung camera, sinend ko yung payment. Tapos narinig ko agad, tangina mo talaga, tangina binenta mo naman. Boses lalaki. Ay, asawa ko yun sir na nagagalit, sandali lang ha. Pero alam kong boses lalaki, alam mo yun, may duda ka na eh. Yun yung pinaka number one sign, ay puches ka. So sinabi ko na, puches, sabi na eh, scammer ka ba? Tapos tumawag ulit, sir, ayoko maipit dito. Kasi sabi ko, driver ka, nasan yung asawa niya? Nasa bahay po. Eh yung seller, nasa bahay po. Eh ikaw, nandito na po sa akin, sa kotse ko, yung camera. Kailangan nyo lang bayaran yung full payment bago ako pumunta dyan. Sabi ko, ba't di ka po pumunta? Ayoko po maipit eh. Bakit ka maiipit? Eh, yung asawa nasa loob, hindi naman sila nakaharang sa kotse. Pwede ka naman pumunta dito at isettle. Eh, basta sir, ayoko maipit. Hindi ka naman nila pwedeng i-report. Kasi ako nag-book. Siyempre, hindi ganito yung boses ko na kalmado. Galit na ako, no? Para lang malinaw yung kwento. Siyempre, galit na ako, no? Naiinis. Tapos sabi niya, basta sir, ayoko maipit. Kung gusto nyo pupunta kayo dito, pumunta kayo sa barangay. Eh, since scammer nga sila, alam nila na yung location ko malayo. So, hindi ko gagawin. Diba? Or, yung binook nila ay hindi totoong address nila. Diba? So, pumunta ako sa barangay na yun, wala rin sila dun. Kasi, scammer lang sila. Hindi naman yung totoong address nila. So, yun na. Ang sabi, sir, ganito nga. Sinabi pa, sir, nagtatrabaho ako na maayos. Sabi ko, 4.9 yung rating mo sa app po. I-report kita. Sabi, nagtatrabaho ko maayos, sir. Huwag mo ko report. Ganyan. Ano ba? Ika-cancel ko na to. Doon ka na okay. Hindi ko mag-gets kung paano naging kasabot driver kasi legit yung pag-book ko. Either in-offeran siya on the spot na parte siya ng scam at may cut siya at huwag niya nang dalhin sa akin yung delivery ko, i-cancel niya na lang. Or, hindi ko alam. Imagination ko lang. Or, baka binabantaan siya. Binabantaan buhay niya, kilala siya. Hindi ko alam. Pero hanggang ngayon, ongoing pa rin yung order ko. Tapos nakapin pa rin siya dun sa location na yun. Palayo na ng palayo. Hindi sinasagot yung phone ko. Yun pa isang duda ko. Kasi kung talagang innocent bystander na nabook ko at inisahan kami na kunwari dun pero hindi pa dumating yung totoo. Eh di ba minumura na ako niyan at tinatawagan na i-cancel mo na sir. Pero hanggang ngayon, 1 hour 30 minutes after, hindi niya pa kinakancel yung order. Sinasabi ko, sagutin mo yung phone. Hindi niya sinasagot yung phone niya. So, yun yung hindi ko magets na part at i-report ko siya sa bukas. Pero yun nga, may point kasi na alam mo nang pwedeng scammer yun eh, 80%. Nung sinabi na, ito yung asawa ko, yung boses babae pero lalaki. Siya na-scam na ako ng 10K. Sure na yun eh. So sinasabi, ano bang gusto nyong gawin ko? Sabi, i-full payment mo yung 20K sir para hindi nila ako i-report at pumunta na ako dyan. So ako sabi ko, hindi ko nga, pero pwedeng gawin yun. So, hindi ko alam, baka isip ko, baka binabantaan siya, baka habulin siya kasi sugarol. So sabi ko, sige, pero pag sinabi ko sa yung bayad na yung other 10K, so 20K, pumunta ka na dito, huwag mo na silang kausapin. Sabi nila, oo, hindi ko na sila kakausapin. Hindi ko na kakausapin, papagbayad. So nag-send ako, kasi parang andun yung moment na okay, para sugal siya, sure na scam na ako ng 10K. Hindi ko na makukuha yun eh, kasi ika-cancel na. Ibabalik niya yung camera. Eh anong habol ko sa sabihin niyo lang, nagulo na, ayoko ng gulo eh. Kinancel ko na lang. Or, magbayad ako ng additional 10K, 50-50. Totoo yung sinasabi nila o scammer. 100% down ka ng 10K, tapos 50% makukuha mo yung camera or madadown ka ng 20K. Binayaran ako na lang yung additional 10K. Tapos sinend ko sa screenshot, sinend ko sa seller. Tapos yung sandali lang sir, kausapin mo. Warning sign na naman. Diba? Kung innocent bystander, sinend ko na sa kanya yung screenshot na bayad na ako ng additional 10K. Kinausap niya pa, bumalik pa siya sa bahay. Kausapin mo yung seller. Sir, hindi pa nga nagre-reflect eh. Scammer ka nga. Libel yan ah. So naging ganun na.
Hindi pa nga nagre-reply kayo sa asawa ko, ganyan-ganyan. So, wala na. Yung driver, sir, hindi pa raw nag-reply. Ayoko na, i-cancel mo na lang. Hanggang ngayon, hindi ko kinakancel at i-report ko siya bukas. Pero yun yung nangyari, parang nahimasmasan ka, tapos parang okay. Na-scam nga ako ng 20K. Di ba, may umaasa ka kasi legit na part. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung involved yung driver. Kinukwento ko lang kung anong nangyari. Kasi syempre, innocent until proven guilty. Hindi ko na nasabihin kung anong username niya o kung sino siya. Yun lang mga iniisip ko. Bakit hanggang ngayon? Ba't never kami nag-usap ng delivery guy? Diba? Bakit never kaming nakapag-usap kung nandun na siya or bakit ang tagal, bakit di niya kinakancel? Doon ako nagtataka. So, grabe. Elaborate yung kwento lang. Kung pag sususpeksyahan ka, kukunin nila yung tiwala mo, gagawa sila ng drama. Sir naman, di ba, naintindihan ko yung usapan natin sa marketplace, pero inaaway na ako ng asawa ko eh. Yung asawa niya na, tayo naman, yung boses lalaki. So parang wala. Naalala ko nung sabi ng boss ko, alam mo, kung sa tingin mo ay naisahan mo sila, malamang nagkakamali ka o ikaw yung iniisahan. Di ba? Akala mo, mura. Tapos nga, ginustify ko. Nagbebenta ako ng patapon Or may mga steal deal naman talaga. Okay, ang masakit dun, nasabi ko naman na lugi ako sa Alabang show, di ba? Alam mo yun, invest in myself, better video quality. Kasi nakikita nyo naman yung mga stand-up videos ko. Ang grainy, di ba? Phone lang So parang invest, tapos nawala lang ng ganun no? I-report ko sa NBA Cybercrime, NBI. Kasi sabi nila kahit dami account sa Facebook, pwede raw nilang hanapin yun. Kaya nilang gawin yun. So ika nga ng pulis na nag-seminar sa amin, kailangan magtiwala rin kayo sa gobyerno. So hindi ko alam kung anong mangyayari sa NBI investigation. Mahanap ba yung Facebook, mahanap ba yung number na sinandan ko online ng pera, or makahanap ba ng hustisya. Alam niyo kung bakit i-report ko sa NBI? Kasi pangalawang beses na na-scam ako Gusto kong i-report sa NBI para ma-trace ko kung paano ako magre-report next time na ma-scam uli ako. Diba? Parang tinatanggap ko na na parang kahit anong pag-iingat mo minsan, syempre mag-iingat na ako dapat pagka second hand, dapat mag-meet kayo in person. Dati kasi nag-exchange na kami ng gitara. Na ako na una, pinadala ko yung gitara ko sa Laguna. Tapos nag-exchange siya ng gitara niya. So parang may magganon na akong tiwala na hindi kayo nag-uusap, may dumarating na product. Di ba may basic faith kang ganun, pero minsan nasisira katulad nito. So ano kaya yung mangyayari sa akin next time ma-scam ako? Hindi naman sana, knock on wood. Pero at least alam ko na yung kalakalan pag mag-report ako sa NBI. Tsaka alam kong marami yung ibang nasa scam Nahihiya lang umamin, natatakot. Alam mo yun, nakakahiya siya Pero inano ko tong video na to para siguro aware din kayo na yung may warning signs Unang-una, ayaw magpakita ng mukha sa video call. Yung lesson learned no? Dapat talaga in person. Tsaka ayoko kasi ng brand new alam mo yun. Yun yung ayoko ayoko masira na yung tiwala ko sa buong humanity dahil lang sa isang nangyaring ganito. So syempre, more careful in the future. Pero bilang kuripot, bibili pa rin ako second hand. Mas safe lang, alam mo yun. Mas safe. Sa tabi ng police station, hindi ko alam, doon kayo magkita. Diba, sa tabi ng police station kayo magkita. May malapit na pulis. Wala ganyan talaga. Lalo na nasa Pilipinas tayo. Ang daming scammer online, sa text, sa mga forms. Magaling daw yung NBI cybercrime natin. Nag-screenshot ako agad kasi alam ko na bago kay block, nag-screenshot na ako ng bayad ko at least. So update ko kayo. Siyempre, huwag kayong magpaspam, mag-ingat kayo. Pero pag nag-scam kayo, kaya nga intellect walwal. Kahit sino matalino, sa dulo, magwawalwal din. Tsaka, ang lugi natin, may tiwala tayong tama Alam mo yun? Yun yung lugi natin yung tiwala mo, yung kabaitan mo. Hindi ko naman sinasabi mabait akong tao, pero yung basic kabaitan mo, yun ang ine-exploit nila. At alam nilang, kaya nilang i-shutdown yun. Na walang bait-bait. Alam mo yun? Kasi karamihan ng mga nasa scam, di ba? Yung mga yung mga in good faith, maipag-transact. Di ba? Yun. Salamat sa pakikinig. Kung umabot kayo hanggang dito, salamat. Update ko kayo.